ay nagpapasalamat sa ating pong Panginoon sa patuloy na kalakasan na binibigay po sa akin sa araw-araw at sa pag-iingat po. Ako po ay nagpapasalamat din po na hindi rin po pinababayaan ang aking mga mahal sa buhay. At salamat din po sa pribilehyo na nagagamit po sa gawain po ng Panginoon. So tayo po ay tumayo at buksan po natin ang ating po mga Bible muli sa 2 Timothy chapter 4. Basahin po natin ang verses 1 to 18 na lamang po. At ang title po ng mensahe this evening, Paul's Death. So ang kamatayan po ni Pablo. Very interesting po na pag-usapan ng patungkol sa kamatayan. At ngayon nga po sa Lemery ay maaring nalulungkot ang ilan sa mga mahal sa buhay, pero kagalakan na rin po na kapiling na po nila ang ating pong Panginoon na sila po ay nandun na po sa langit. At last month nga po ay si Sister Rose, and then this Tuesday ay si Brother Ace, and then sumunod naman po ay si Brother Lon. So yun po yung mga nirapture na doon po sa Lemery. So ganoon pa man, kagalakan po natin na sila po ay kapiling na ng ating pong Panginoon at natapos na yung kanilang paghihirap. So very interesting pong pag-usapan ng patungkol sa kamatayan sapagkat tayo kaya ay handa kung darating yung sa atin yung kamatayan. Diba? So 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 18. So ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 18. Verse 1. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing and His kingdom. Verse 2 kayo po. Preach the word, being instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Verse 4. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Verse 6. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Verse 8. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at the day, and not to me only, but unto all men also that is appearing. Do thy diligence to come shortly unto me. Verse 10. For they have not forsaken me, having loved His present word, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Only Luke is with me. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. Verse 12. And Titus have I sent to Ephesus. The cloak that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee, and the books, but especially the parchment. Verse 14. Alexander the coppersmith did me much evil. The Lord reward him according to his works. Of whom be thou ware also, for he hath greatly withstood our words. Verse 16. At my first answer no man stood me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lion. Verse 18, altogether ready free. And the Lord shall deliver me from evil work, and will preserve me unto His heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. Tayo po lahat ay pumikit, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat, una sa lahat ay sa kaligtasan na inyo pong kaloob sa amin, katiyakan ng langit, na sa pamamagitan po ng aming pong Panginoong Sus, na siya'y namatay, nalibing at muling nabuhay. Kami po ng mga sumampalataya sa Kanya, nagkaroon po kami ng katiyakan ng langit, kaligtasan,
buhay na walang hanggan. Tinubos ng aming Panginoong Hesus lahat ng aming mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, kami po ay nilinis na sa lahat ng aming mga kasalanan, pinatawad na kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Ito ang aming pong lubos na ipinagpapasalamat sa iyo, hindi yung mga material na bagay sa mundong ito. Sapagkat ang mga material na bagay sa mundong ito naluluma at nasisira at pangsamantala. Salamat po aming Diyos, aming Ama, sa pribilehyo na magamit sa inyong gawain, makapaglingkod po sa inyo. Salamat na kami po ay inyong tinipon ngayong gabi upang kami po ay magpanalanginan sa isa't isa. Salamat, mayroon po mga kapatiran na nagpapahalaga sa prayer meeting. Dalangin ko po aming Diyos na mga kapatiran namin na sana sila po ay makasama din po namin tuwing prayer meeting at ang iba po namin mga kapatiran makasama din po namin tuwing araw po ng linggo sa hapon. Salamat po aming Diyos. Muli, itago mo po ako sa inyong pong likuran. Dalangin ko na ikaw ang siyang makita, maluwalhati at maparangalan. Banal Espiritu, puspusin mo po kami at paunahan sa lahat ng aming gagawin. Kayo po ang siyang magbigay sa amin ng knowledge at wisdom patungkol sa inyong pong banal na salita upang ito po'y lubos namin maunawaan at tulungan mo po kami na ito po'y aming may apply sa aming pong buhay. Patawad po kami sa aming mga pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Muli aming pong dalangin sa gabing ito, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel, at dalangin ko rin po sa gabing ito, patuloy mo pong igawad sa bansang ito ang kapayapaan. Tulungan mo po sina President Bongbong Marcos at lahat ng mga nanunungkulan sa kanila pong paglilingkod, na sila po'y maglingkod na may katapatan at maglingkod po sila ng buong puso. Nawa, patuloy na maghari sa kanila ang pagkakaisa at ang pagtutulungan. Salamat po aming Diyos sa mga panalangin po namin na inyo pong sinagot. Aking ibinabalik sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi po mga kapatid, mga minamahal. Kagabi po ay sina Pastor Tan at ang mga Bible students ay nandun po sa Lemery at nagkaroon po ng 3 minutes preaching bawat isa. At wala po sa plano ko na ako yung matid doon, kaya lang dahil sa walang turo kahapon ay nag-decide na ako na pumunta doon sa Bible, sa Lemery. And then na sa Sunday na po ang anniversary, kaya pakisama po sa prayer na tayo po'y ingatan sa pagpunta po doon, maging magandang panahon, walang bagyo at walang ulan. And then pakisama po sa inyong prayer yung ating youth anniversary this coming December 27, 4 na preacher po yan. Magkakaroon po tayo ng 4 na preacher sa araw na yon. So, and then 9 a.m. Friday, so dito po gaganapin ang youth anniversary. Sana ay maraming youth ang makarating. So yun po yung ating pong mga activities. And then December 22 ang ating Thanksgiving Sunday. So sana ay merong may pamigay sa December 22. Pakisama po sa inyo pong prayer na maging maganda ang ating Thanksgiving Sunday. So napakarami ng ating pong pagpapasalamat. So ngayong gabi po, sabi po ng verse 6, "For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand." So title po muli ay Paul's Death, kamatayan ni Pablo. Very interesting na pag-usapan ang kamatayan sapagkat maraming tao ang natatakot na mamatay at ang maraming tao ang talagang nalulungkot kapag namatay. Pero sa ganang akin, kung dumating man sa akin ang kamatayan, ako po ay nagpapasalamat pa sa ating pong Panginoon sapagkat salamat na buhay na ito, ang katawang ito ay nagamit sa paglilingkod sa Kanya, nagamit sa ministry, nagamit sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, ng kaligtasan, at ako'y nagpapasalamat doon sa mga bunga na ibinigay ng Panginoon. Dati talagang naranasan ko dito mag-preach ng mag-isa, talagang as in walang uma-attend. So naranasan ko po yun, pero salamat na mayroon po ngayong mga naging bunga at talagang sila ay nagpapasalamat na sila nakakilala kay Kristo. Tinanggap nila si Kristo sa kanilang puso, sa kanilang buhay bilang kanilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. So yun po yung aking pinagpapasalamat, kaya hindi po ako natatakot kung dumating man sa akin ang kamatayan. So Paul's death, mga kapatid, mga minamahal, na talagang
ang kamatayan po ay hindi natin alam kailan darating sa atin. At sa lemre nga po ay nirarapture na ang mga member po doon. So nagtanong kanina si Brother Luis kung sino yung naiinggit. So ako sa akin naman ay sabi ko nga ay walang problema kung ako ay nirapture na. So yun po. So titinan po natin na talagang ang mga tao po ngayon ay natatakot sila sa kamatayan sapagkat hindi nga po sila nakatitiyak kung saan sila pupunta kapag sila ay namatay. Kung sila ba'y sa langit o kung sila baga ay sa impyerno. Pero sa ganang atin po, bilang tayo pinakatitiyak na tayo palangit. So ipagpasalamat po natin na tayo po ay sa langit pupunta. So first then mga kapatid, mga minamahal. So titingnan po natin dito. Ito po ay yung kamatayan po ni Pablo. Una, mga kapatid, it challenge us to continue. Ang kamatayan po ni Pablo ay talagang nagiging hamon sa atin upang tayo po ay magpatuloy. Sapagkat sabi nga po dito ni Pablo sa verse 8, tingnan niyo po yung inyong pong Bible, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Mga kapatid, mga minamahal, si Pablo, kung dumating man sa kanya, sabi nga po ni Pablo, for the time of my departure is at hand, for I am now ready. So talagang siya po ay mamamatay na, at sa kanyang kamatayan ito ay sinasabi po ni Pablo na mayroon po nakalaan sa kanya na crown of righteousness. Kaya ito pong kamatayan po ni Pablo, ito po ay nagiging hamon sa atin. I pray nga na sa inyo po ay talagang ito po ay hamon na sa inyo po ay magpatuloy sa paglilingkod. It challenge us to continue in serving the Lord. Kaya sabi pa rin po dito sa verse 5, mga kapatid ni Pablo kay Timothy, but watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Na talagang sa paglilingkod ni Pablo ay wala po siyang pinagsisisihan. Hinahawon niya, sinasabihan niya, pinapangaralan niya si Timothy na talagang gawin ang kanyang trabaho bilang isang ebanghilista, bilang isang mangangaral. Do the work of evangelist, make full proof of thy ministry. Kaya mga kapatid, mga minamahal, it challenge us to continue in serving the Lord. Na si Pablo ay talagang alam ni Pablo kung anong uri ang magiging kamatayan niya. Si Pablo ay pupugutan ng ulo sa pamamagitan ni King Nero. So mga kapatid, mga minamahal, tuloy lang po. Sapagkat sa ating pong paglilingkod kay Kristo ay meron po nakalaan na reward. Kaya sabi nga po ng 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So hindi po mawawalan ng kabuluhan ang ginagawa nating paglilingkod kay Kristo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana kung dumating man sa atin, katulad po ni Pablo, sabi po dito sa verse 16, tinan niyo po sa verse 16, at my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their church. So sa buhay ni Pablo, sa kanyang paglilingkod, iniwan siya ng maraming tao. Iniwan siya ng mga kapatiran. Nag-iisa si Pablo. Kaya kung dumating man sa atin na tayo iwan ng ating mga mahal sa buhay, sana magpatuloy pa rin po tayo. Continue in serving the Lord. Magpatuloy po tayo. Ano man ang mangyari, continue in sharing the Word of God. Ang sabi po ng verse 2, preach the Word, be instant, in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Mamamatay na si Pablo, pero pinapangaralan niya, sinasabihan niya, tinuturuan niya si Timothy, magpatuloy ka na ibahagi, ipangaral
ang salita ng Diyos, ibahagi ang kaligtasan. Sapagkat kawawa ang mga taong mamamatay na walang Kristo sa kanilang puso. Kawawa yung mga taong hindi mananampalataya kay Kristo, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Sapagkat ang mga taong hindi sasampalataya kay Kristo, saan mapupunta? Ang sabi ng John 3:18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, at ang hindi sumasampalataya sa Kanya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya ang hamon sa atin ng kamatayan ni Pablo, it challenges us to continue in sharing the Word of God, continue in sharing the salvation. Ibahagi natin, sapagkat ang mga hindi sasampalataya, malinaw sila'y hahatulan doon sa lugar ng impyerno. Totoo ang impyerno, mainit ang impyerno. Ang impyerno'y walang hanggang kaparusahan. Doon sa mga kaluluwa, sa mga taong hindi tatanggap, sa mga taong hindi mananampalataya kay Kristo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, meron pa tayong oras, meron pa tayong panahon para ibahagi sa ating mga kaklase, kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, sa ating mga mahal sa buhay, yung kaligtasan. Na tanging si Kristo lamang ang Panginoong tagapagligtas, at ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito yung oras, panahon para talagang ibahagi natin. Hindi natin alam yung ating bukas. Hindi natin alam hanggang kailan tayo sa mundong ito. Sana kung lisanin man natin ang mundong ito, kung dumating man sa atin ang kamatayan, sana no regrets. Wala tayong pagsisisihan. Sana masabi natin, masaya na ako kung dumating man sa akin ang kamatayan. Kaya nyo ba sabihin sa inyong mga sarili? Ako, sinasabi ko nga sa inyo, kung dumating man sa akin ang kamatayan, masaya na ako. Sapagkat ang buhay na pahiram sa akin, nagamit sa paglilingkod. So, wala na akong pagsisisihan pa. Wala na. Sapagkat ang buhay ko ay nagamit na. Ang buhay na pahiram sa akin, hindi pala ito akin. Hindi ito akin. Hindi yan atin. So, wala na akong pinagsisisihan pa. Sapagkat nagamit na ang buhay na ito sa paglilingkod, sa pagbabahagi, mayroon nang naging bunga. Maaaring hindi karamihan ang naging bunga, pero masaya na po ako doon. Sa buhay ni Pablo, 7 churches, di ba? Nagkaroon sa Roma, Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonica. So yan po yung mga churches na naging bunga sa pagmimisyon, sa paglilingkod ni Pablo. So sa akin man, kung wala pa mang lumalabas dito para magmisyon, pero meron ng bunga na ibinigay ang Panginoon, na talaga nakikita ko, lumalabas sa kanilang bibig ng kanilang taos-pusong pasasalamat sa ating Diyos, doon sa kaligtasan na bago ang buhay nila, masaya na ako. Kaya mga kapatid, mga minamahal, Paul's death, it challenges us to continue in serving the Lord, to continue in sharing the Word of God. Patuloy po natin ibahagi ang salita ng Diyos, yung kaligtasan, maging sa inyong mga kaklase. Sapagkat ako'y natutuwa doon, nakapunta ako kay na Pastor Ador, talagang yung kanyang anak ay talagang masigasig. Nursing po yun, yung kanyang anak, hindi ko alam ang pangalan, pero nagdadala ng bisita. At one time nga ako'y napapunta doon, ay talagang kasama niya ang kanyang mga kaklase po doon, kina Pastor Ador. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napaisip tuloy ako sana yung aking mga member na young people ay talagang masigasig na nag-i-invite ng bisita. So mga kapatid, mga minamahal, ang buhay ay maiksi, ang buhay ay talagang walang katiyakan, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. So yun po, so it challenges us to continue in serving, sharing, and strengthening. So it challenges us to continue in strengthening. Sabi po ng verse 22, tingnan niyo po yung pong Bible sa verse 22 ng 2 Timothy chapter 4 verse 22. The Lord Jesus Christ be with thy spirit, grace be with you. Amen. So nandito po yung talagang pagpapalakas ni Pablo kay Timothy.
Pinapaalala ni Pablo kay Timothy, kasama mo ang Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. Hindi siya mawawala, laging kapiling natin ang Panginoon. Kaya nga yung sabi ni Brother Luis kanina, at sinundan naman, sino ba nag-second demotion, o si Brother Luis na rin naman talaga yata nag-second demotion, tunay naman, lagi naman natin kasama ang Panginoon. So lagi po natin tatandaan, kasama natin ang Panginoon. Kaya huwag kang matakot na ikaw ay sumamba. Huwag kang matakot na ikaw ay magbahagi ng kaligtasan. Huwag kang matakot na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasama natin ang Panginoon no matter what. Kung dumating man sa atin ang kamatayan, kasama natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, talaga napakaganda ng mga talatang ito. Maraming beses na itong kinuhanan ng mensahe. Itong 2 Timothy chapter 4, itong kamatayan ni Pablo. Kaya gusto ko nga minsan balikan pa yung mga buhay po ni Noemi, buhay ni Ruth. Kasi talaga napakaraming mensahe na makukuha doon. At doon din po sa buhay po ni Samson, ni King Jehoshaphat, sa buhay ni Naaman. Napakarami pang mensahe. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas. Pero ang pag-ML, nagbibigay sa atin ng panghihina. Bakit? ML ng ML, hanggang sa nagutom na, gutom na ayaw pa rin bitawan ng cellphone. Kaya nga naman, lumalabo ng mata, nagwiwiri-wiri na ang mata. Di ba? So kanina, kinukwento ni Brother Luis, talagang mayroong isang bata, estudyante yata yun, talagang nag-ML, nakadikit na sa kanyang mata ang cellphone. Gusto nyo bang mangyari yun sa buhay nyo? So, bawasan or kung maaari, itigil ng pag-ML. Kasi ang mga bagay sa mundo ito'y nakakapanghina sa atin. Pero yung salita ng Diyos, nakakapagbigay sa atin ng kalakasan spiritual. At minsan ko nang sinabi sa inyo, kapag malakas ka spiritually, it follows na yung katawan mo ay lalakas physically. Yun po yun. Kaya mas unahin natin palakasin ang ating spiritual. And then it follows na gaganda at gagaan ang iyong pakiramdam. Kaya mga kapatid, mga minamahal, first then, it challenges us to continue in serving, sharing, strengthening. Then tinan po natin ang 2 Timothy chapter 2 verse 1. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. So nandoon yung tagubilin ni Pablo. Ako'y aalis na, aking anak. Ikaw ay magpakalakas. Magpakatatag ka sa paglilingkod. Magpakalakas ka spiritually. So, para lumakas tayo spiritually, ay lagi natin basahin ang salita ng Diyos. I pray na this year ay meron na nakatapos ng pagbabasa ng buong Bible. Meron kaya? So, ilang taon na tayong Kristiyano? Diba? Nasaan na kaya tayo sa pagbabasa ng Bible? Ilang taon na tayong Kristiyano? Sana habang tumatagal ay tayo pinagbibilang sa ating mga kamay. Uy, ito si kapatid, ito isa sa mga bunga na ibinigay ng Panginoon. Uy, ito pa si kapatid, ito yung bunga din na ibinigay sa akin ng Panginoon. Napakasarap po kung binibilang natin sa ating mga kakamay yung mga kaluluwa na ating nadadala kay Kristo. Ay yung iba ang binibilang, si Aida, si Lorna, si Fred. Yun yata binibilang ng iba yung kung ilan yung naging girlfriend, ilan yung naging boyfriend So bilangin po natin sa ating kamay mga kapatid, mga minamahal, ay kung ilang kaluluwa ang ating nadala kay Kristo. Kasi maiksi ang buhay. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, first then, it challenges us to continue in serving, sharing, and strengthening. Pangalawa, tingnan po natin yung verse 8. Ang sabi po ng verse 8, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord the righteous judge shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. So bago natin ito puntahan, kagabi, nung nakita ko yung mga Bible student, sabi ko sa sarili ko, parang gusto kong bumalik sa Bible school So, na-miss ko tuloy yung Bible school. Naalala ko tuloy yung panahon namin na kami pinag-preach ni Pastor Tan ng 3 minutes na talagang kami nandoon sa unahan, nakaupo, at nakikinig sa isang kaklase namin nag-preach, na kami naman habang nakaupo, nakikinig, kami kabado na, at natutuyo ang aming mga laway. Talagang tuyo-tuyo ang aming lalamunan, ang aming bibig. Talagang pag
Pagpunta ko doon sa pulpito, sabi nga ng isang teacher doon, wala man lamang bukas-bukas ng Bible memorize sabi nga sa akin. So talagang walang bukas-bukas ng Bible, binanggit ko yung verse, banat na, sigaw na. So naalala ko yung panahon namin, kaya talagang nakakamiss din naman ang Bible School. Napakasarap pong mag-aral sa Bible School. Lalo pat mga patikan, mga veteranong pastor, yung mga magtuturo, na talagang makikinig ka sa kanilang mga patutuo, makikinig ka sa kanilang buhay, kung ano yung buhay na pinagdaanan nila, kung ano yung hirap na pinagdaanan nila. Pero ngayon, sila'y nagpapatuloy pa rin. Yun po yung isang napakalaking blessings sa pag-aaral sa Bible School. So mga kapatid, mga minamahal, dito po sa verse 8, Paul's death, coaching us to certain channel. Itinuturo sa atin ang kamatayan ni Pablo yung isang tiyak na direksyon ng ating buhay. Amen? So dito po sa verse 8 talagang itinuturo sa atin ni Pablo sa kanyang kamatayan that he was surely going to our Redeemer. He was surely going to our Redeemer. Tatanggap siya ng reward. Tatanggap siya ng crown of righteousness. Sigurado siya na siya'y sa langit pupunta. So itinuturo dito, Paul's death coaching us to certain channel. Tapos sasabihin pa ng maraming tao, talagang mga pilosopo pa. Kasi mayroong isang pastor, mayroong siyang sinisiran, isang lalaki. Kapag ba dumating siya yung kamatayan, saan pupunta yung kaluluwa? Ang sabi ng isang lalaking to, kapag ako nakapunta na sa langit, ituturo ko sa iyo daan. Talagang pilosopo pa So ayaw nilang maniwala na itinuturo ng salita ng Diyos yung katiyakan ng langit. Mga kapatid, mga minamahal, talagang sa pananampalataya po lamang ang itinuturo ng salita ng Diyos. Tanging si Kristo lamang ang ating Panginoong tagapagligtas. Kaya dito po ay talaga sinasabi ni Pablo, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. So siya'y tatanggap ng reward, mayroong awarding. So yung awarding na ito, imposible namang doon po sa impyerno. Kaya minsan sinabi ko na sa inyo, kung ako'y bibigyan ng isang crown of righteousness na ito, at kung ito'y doon sa impyerno, sinasabi ko sa inyo, hindi ko natatanggapin. Bakit? Napakainit sa impyerno So ito po lugar na ito ng awarding, ito po ay sa langit. So coaching us to certain channel, he was surely going to our Redeemer. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5, verse 8. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa 2 Corinthians chapter 5, verse 8. Napakaganda ng sinabi po ni Pablo na siya dito sa panahong ito siya ay buhay pa. Pero sinasabi po ni Pablo sa verse 8, sabi po dito, we are confident. Nandoon yung pagtitiwala ni Pablo. Sabi pa dito, I say, sinasabi ko, and willing rather to be absent from the body. Willing si Pablo na lisanin na ang katawang ito. Willing si Pablo kung dumating na sa kanyang kamatayan. At sinasabi dito, to be absent from the body and to be present with the Lord. So kung mawala man siya sa katawang ito, kung mamatay man si Pablo, siya ay sa Panginoon na magpakailan, kailan paman. Makakasama na ni Pablo ang ating Panginoong tagapagligtas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, itinuturo sa atin ang kamatayan ni Pablo yung isang tiyak na pupuntahan po natin. Coaching us to certain channel. Amen? He was surely going to our Redeemer 100%. 100% po. Hindi po 99%. Mahirap kapag 99% lang. Pero dito ay talagang sinasabi ni Pablo, 100%. Siya'y sigurado makakasama niya ang Panginoon. He was surely going to receive a reward. Talagang siya'y siguradong tatanggap. Di ba? Sa atin kaya, sino kayo makakapagtas ng kamay dito? Pastor, ako'y tatanggap ng reward. Meron ba? Pero si Pablo, sigurado. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. So, sana
isang araw, masigurado din natin, tiyak tayo na tayo tatanggap ng isang crown. Kahit isa man lamang, mahirap kasi kung wala. Diba? Masaya na kahit mayroong isa. At lalong masaya kung makakadalwa. Lalo masaya kung makakatatlo. Kasi 5 crowns po yun. 5. So, Paul's then coaching us to certain channel. Itinuturo sa atin yung nakamatayan ni Pablo, yung isang tiyak na pupuntahan po natin. Isang tiyak na direksyon na ating pupuntahan. Amen? So ito po yung ating dapat na ikagalak, lubos na ipagpasalamat sa ating Panginoong Hesus na tayo mayroong katiyakan ng langit. At itong katiyakan ng langit, itong kaligtasan ito, hindi nawawala. Amen? So once saved, always saved. Hindi natin sinasabing okay lang gumawa ng kasalanan. So, kasalanan ay dapat layuan, iwasan, itigil. Pero bilang tao, we are not perfect. Makakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Pero ang kasalanan, ang kaligtasan, kailanman ay hindi na mawawala. Titus chapter 2 verse 14, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity. Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who not after the flesh but after the Spirit. So wala na po tayong kaparusahan, wala na tayong kahatulan doon sa lugar ng impyerno. So ito po yung biyaya ng Panginoon sa atin. So pangatlo, last mga kapatid, mga minamahal, Paul's death. Ang sabi pa rin po ng verse 1, tinan po natin ang ating pong Bible sa 2 Timothy chapter 4 verse 1. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing and His kingdom. So Paul's death, mga kapatid, mga minamahal, cautioning us to the coming rapture. Ito yung nagbibigay sa atin ng babala sa papalapit na rapture, sa papalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So, babalik na siya. Sabi po dito, who shall judge the quick and the dead at His appearing. Sa kanyang pagbabalik, ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 4, tinan po natin ang ating pong Bible sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 hanggang 18. Sabi po dito, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not. So huwag kayong malungkot, even as others which have no hope. For if we believe, kung tayo po ay nananampalataya that Jesus died and rose again. So sinasabi po dito, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. For this we say unto you by the word of the Lord. So si Pablo ay hindi siya nagsasalita sa kanyang sarili lamang, sa ganang sarili niya, para siya sumikat, no? Kundi siya nagsasalita sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Verse 16, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So mga kapatid, mga minamahal, talagang tayo pinaalalahanan, binibigyan tayo ng warning, binibigyan tayo ng babala. Babalik ang Panginoon. Haharap tayo sa Panginoon. For we must all appear in the judgment seat of Christ. Malapit na siyang bumalik. So yung kamatayan ni Pablo, itinuturo sa atin, binibigyan tayo ng babala patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Patungkol doon sa rapture. So ang tanong po ngayon, are you ready for the rapture? Hinihingi sa atin ngayon na tayo ay dapat maging handa. Be ready. Malapit na tayong humarap
sa kanyang hukuman sa judgment seat of Christ. Handa ka na ba? Handa ka bang humarap sa Kanya? Meron ba tayong mukha na iharap sa Kanya? Meron ba tayong mukha na iharap sa Kanya? At sasabihin pa sa atin ng ating Panginoon, "Well done, thou good and faithful servant." Napakasarap pakinggan kung yun ang sasabihin ng Panginoon sa atin. "Well done, thou good and faithful servant." Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag nating sayangin yung mga oras na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Huwag nating sayangin yung ating lakas sa mga walang kwentang bagay. Be ready. Maging handa tayo sa ating pagbabalik. Maging handa tayo sa ating kamatayan. Any moment, katulad na sinabi nga kanina ni Brother Luis habang siya nagpapaawit, any moment from now, maaari na siyang bumalik. Kaya maging handa po tayo. And then, tingnan po natin. Colossians chapter 2 verse 7. Colossians chapter 2 verse 7. Not only be ready, but also be rooted. Maging rooted po tayo. Na tayo ay maging matatag, malakas sa ating pong pananampalataya. Hanggat hindi pa siya bumabalik, tayo po'y maging handa, palakasin, patatagin natin ang ating buhay espiritual na tayo ay dapat maging matatag sa ating paglilingkod. Sapagkat ang paglilingkod ngayon ng maraming Kristiyano, para bagang toast to and fro. At talagang ang paglilingkod ng ibang Kristiyano ay lumalamig. Diba? Nanghihina. So, ang nais ng Diyos sa atin, sabi po ng Colossians chapter 2, verse 7, tinan niyo po yung Bible sa verse 7, as ye also, tama ba? Chapter 2. Verse 7, sabi po dito, rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Palakasin po natin, dapat makita talaga ang isang Kristiyano unmovable, rooted. So, ibig sabihin kapag rooted, nag-uugat, maraming ugat, lumalalim yung ugat, katulad ng puno ng niyog. Kahit anong bagyo, kahit anong lakas ng mga bagyo, ang puno ng niyog ay nananatiling nakatayo, hindi nabubuhay. Sapagkat napakarami ng ugat na bumabaon, lumalalim ang pagbaon sa lupa, na ito yung nagiging dahilan para hindi mapabagsak. So sana sa ating pong buhay, habang hindi pa dumarating sa atin ang kamatayan, habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, sana maging rooted po tayo. Be rooted. Na tayo tumatag sa ating pananampalataya. Tumatag tayo sa ating paglilingkod. Maging patuloy tayo mag-init sa ating paglilingkod. Sapagkat kapag hindi tayo rooted, it will cause of losing our reward. Ito'y magiging dahilan para mawala ang ating reward na tatanggapin kay Kristo. Amen? It will cause of losing our relatives. Ito'y magiging dahilan kung hindi tayo rooted sa ating paglilingkod, sa ating pananampalataya. Magiging dahilan ito para hindi maligtas ang ating mga mahal sa buhay. Kasi yung rooted talaga, minsan ko nang na-share sa inyo, yung isang kapatid nating babae sa pananampalataya na isinare ni missionary Pastor Noah Mendoza, kung natatandaan ninyo, di ba? Meron siyang isinare na isang babae, nag-practice ng choir, umuwi sa kanila, gabing-gabi na, nagalit ang kanyang tatay, sinasabing lagi na lamang gabi nang umuwi, hinampas ng sapatos sa mukha, pinalayas ang babaeng ito, at itong babae ito, syempre pinalayas, sumunod sa tatay, pumunta doon sa pastor, sa church, pastor, pinalayas ako sa amin, maaari ba dito muna ako? So pumayag si pastor, and then after a week, sabi ng pastor sa babae ito, dalawin mo naman ang tatay mo. And then, sinunod ang pastor, dinalaw niya ang kanyang tatay. And then, pagkita sa kanyang tatay, umiiyak at sinabi ng tatay nito, anak, salamat. Mas minahal mo ang iyong Diyos kaysa sa akin. So, at nung gabing yun, doon na ulit natulog ang babae sa bahay nila. Kinabukasan, araw ng linggo, nagising ang babae, ang kanyang tatay, bihis na bihis. Tatay, saan ang punta mo? Sasama sa iyo. Sisimba. Kaya napakahalaga kung tayo po'y rooted, matatag sa ating pananampalataya, matatag sa ating paglilingkod kay Kristo, diba? Na talagang hindi natin pinababayaan ang ministry. So kung tayo po'y rooted,
Isang araw, makikita natin ang pagkilos ng Diyos, maliligtas ang ating mga mahal sa buhay. Pero kung hindi tayo rooted, tayo pa ganyan-ganyan lamang, pasway-sway lamang ang ating paglilingkod, it will cause losing our relatives. Amen. So, kapag ang ating paglilingkod ay lulubog lilitaw, magiging dahilan para hindi maligtas ang ating mga mahal sa buhay. Ephesians chapter 3, verse 17. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Ephesians chapter 3, verse 17. Kaya napakaganda po mga kapatid. Tayo po ay talagang dapat meron tayong paninindigan, tumitibay tayo sa ating pananampalataya at paglilingkod. Verse 17. That Christ may dwell in your hearts by faith. That ye, so tinanggap na natin si Kristo sa ating puso sa pamamagitan ng pananampalataya, nanahan siya dito sa ating puso, being rooted and grounded in love. So ito po yung nais ng Diyos sa bawat mananampalataya. Kaya kung makikita niyo po yung vision, mission po dito na aming project sa Bible School na pinagawa sa amin. So nandoon na ang aking mission sa inyo na kayo ay maging rooted. Na talagang kayo tumibay at manatili dito. Amen. So yun yung kalooban ng Diyos. Ayaw ng Diyos sa mga Kristiyano na nanampalataya, na nagsasabing ligtas, na sila'y mawala. Diba? Ayaw ng Diyos sa mga Kristiyano ito na sila ay huwag magpatuloy. Ang nais ng Diyos sa atin, tayo ay manatili. Tayo ay magpatuloy sa ating paglilingkod. Yun ang nais ng Diyos, that your fruit should remain. Kaya pinagpe-pray ko ang mga kabatiran, kayo, na kayo ay manatili sapagkat hindi kalooban ng Diyos kung tayo ay lalayo. So mga kapatid, mga minamahal, it Paul's death cautioning us to the coming rapture, be ready, be rooted, and then last, balikan po natin ang 2 Timothy chapter 4, verse 2. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. So mga kapatid, mga minamahal, babalik na si Kristo. Tayo haharap sa Kanya. Be right. Right means being in accordance with what is just, good, or proper. So, maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Opo, tayo po'y matuwid na sa pamamagitan ni Kristo. Pero, let us examine yung ating mga ginagawa. Let us examine yung ating pananalita. Let us examine yung ating pag-iisip. Ito ba'y matuwid sa harapan ng Diyos? So, be right. Harap tayo sa Kanya. Kaya sana talagang sa ating pagharap kay Kristo, nandito ang tagubilin sa atin sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Ano ang tagubilin sa atin ng salita ng Diyos? Sulat ni Pablo sa mga Thessalonica, 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Amen. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So, sana tayo po ay talagang katanggap-tanggap sa ating pagharap kay Kristo. Amen? Yun po yung tinuturo sa atin ng kamatayan ni Pablo. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. So, tayo po ay talagang sumuway, sasaway tayo kapag mayroong maling ginagawa ang ating mga kapatid. At kung tayo sinaway, sana maging maluwag sa ating puso, tanggapin po natin ito na may kagalakan na tayo pinagsasabihan sa mga mali nating ginagawa. Minsan ko na nga po sinabi sa inyo, meron tayong mga kapatid, sinasaway, pero ayaw makinig. Yun. Nagkasakit, and then, kinuha na ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kapag nandito tayo sa bahay-sambahan, maging seryoso tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, iwasan ang paglalaro, sapagkat bahay-sambahan, narito tayo hindi para maglaro,
narito tayo para sumamba at makinig ng salita ng Diyos. Amen? To God be the glory. Yung po ang mensahe sa atin ngayong gabi. Paul's death, it challenges us to continue in serving, sharing, strengthening, coaching us to certain channel, and cautioning us to the coming rapture. Tayo po lahat ay tumayo at manalangin. Tayo po yung magpupungkit, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyari sa langit. Salamat po sa inyong pong banal na salita na patuloy na nagpapaalala sa amin na kami dapat mamuhay lagi ayon sa iyong kalooban. Sikapin namin na ang bawat ginagawa po namin maging kalugod-lugod sa iyo na ang aming mga ginagawa ay nagbibigay sa iyo ng kaluwalhatian. Minsan, inaamin po namin kami po ay nagkakamali, nagkakasala, nakakapag-isip ng hindi maganda, nakakapagsalita ng hindi maganda, nakakagawa ng hindi maganda. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang sa iyo. Salamat po, aming Diyos. Ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad at mapagmahal. Salamat sa pribilehiyo na magamit at makapaglingkod po sa inyo. Dalangin ko po, aming Diyos, sa aming pong paglilingkod, patuloy mo po kaming samahan at gabayan. Dalangin ko rin po, aming Diyos, sa gabing ito, patuloy mo pong tingin ang mga inilapit sa iyo ng iyong mga anak. Umaasa at nananampalataya, inyo pong ipagkakaloob ang mga panalangin ng iyong pong mga anak. At sa gabing ito, aming pong dinadalangin ang lubos na kagalingan po ni Pastor Melo Maliwat sa kanyang pong karamdaman. Umaasa po kami at nananampalataya magbabalik ang kanyang dating lakas. Salamat po at dalangin po namin kagalingan po ni Brother Luis sa kanyang pong karamdaman. Patuloy mo po igawad sa buhay ng bawat isa sa mga naririto po ngayon. Hindi ko na po sila isa-isahin pa. Igawad mo po sa bawat isa ang inyong pong divine protection at igawad mo po sa kanila ang kalakasan spiritual at kalakasan physical. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. At dalangin po namin sa bayan ito, patuloy na maghari ang kapayapaan, magkaisa ang mga nanunungkulan, at dalangin ko po na ang bawat isa na may hangarin na paunlarin ng bayan ito ay sila po'y magtulungan, magmahalan at magkaisa. Tulungan ko po si Mayor Janet, ito po'y aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Salamat po. Tayo po ay nagpili na tayo. Maraming mga anak po ay nagpili ko na para sa ating panalangin, sa ating kaloob. I-assure ni Brother Jack Mark. Kaya natin si Kapatid Jason. Ang namin sa pare-pare.